Ang bigyan nyo naman. Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Hindi isang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi ko tinutingin ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Lawyer, Huwag mo tayo nag-uusap. Hawakan yung lawyer. Nahatak niya, oh. Diba? Nag-uusap. Wag mo hawakan. Wag mo hawakan. Time lang eh. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Pakina mo! The Philippine government arranged for the plane. Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. The plane is chartered by the Office of the President. We brought him straight to the Netherlands at 11:00. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga nilalabas na video. Grabe ho, ang hirap magpaliwanag kung talagang alam mo sa sarili mo na talagang maling-mali yung pinagagawa ng amo mo. No, maski siya nahihirapan. Abangan nyo sa dulo ng ating video. At ito na, nagkakabukingan na. At ibang klase ho. London, Japan, Europe, iba't ibang mga kababayan natin na nasa parte ng Europe ang pupunta dito sa detention center ng ICC para humingi ng para pagsuporta na rin nila kay Tatay Digong. At isa pa, makikita nyo roon sa pahayag ng iba't ibang mga mainstream media sa ibang bansa, merong mga ganong bagay na kilala na. Kilala naman talaga nila si Tatay Digong eh. Bakit? Ano nangyari? Ang punot dulo nito mga kasama, for sure, politika. Yan lang naman ang punot dulo nito eh. Kung tatanungin mo, isa-isahin mo ang buong Pilipinas at mga OFW na nakipagsapalaran dyan para sa kanilang mga pamilya, ang sasabihin nila, magaling mamuno ang dating Pangulong Duterte. Sa totoo lang, ito na, ipapasok na natin yung video para kayo na po ang humusga. Dahil sa kasinungalingan mo, balitang-balita ka na sa buong mundo. Hindi na lamang sa BBC News London at sa Japan media outlet ibinalita ang tila kasinungalingan raw ni President Bongbong Marcos, kundi maging sa ilang European News Agency at Indian newspaper. Tignan nyo. Kalat na di umano ang pakikipagsabuatan ng Pangulo maging ng gobyerno nito kung paano illegal di umanong inaresto ang former president na si Rodrigo Duterte at tuluyang dalhin sa the Netherlands kung saan dito i-detain ang nasabing dating Pangulo. Kumalat na worldwide ang balitang ito kung saan nakarating pa sa Hindu Times o Hindustan Times ng Indian newspaper kung saan dito ay isiniwalat na di umano'y political harassment ang ginagawa hindi lamang kay Di ba? Lahat ang punot dulo nito ay politika. Nakarating na sa Indian Times. Kayo ho ba ay naniniwala na lahat ng nangyayaring ito ay isang malaking politika? Wala namang warrant of arrest eh. Pinaliwanag na rin eh. At may TRO na rin ay binigay pero hindi nila pinayagan. Ang bagkos ang ginawa nila, sinakay si Tatay Digong. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na madala muna sa isang korte at makapagsalita. Hindi muna nila pinayagan yung mga abogado ay maghain ng maayos na petisyon para makapagpaliwanag. Pagdating nila, nakaset-up na, alam na ang gagawin, formado na ang mga alagad na mga di ba? Lalo na may mga masasamang budhi. Kilala nyo naman sila, halos lahat, kilala nyo naman. Yung isa, yung nakaupo, nagmamaang-maangan pa ng una, na hindi raw makikialam, umamin na rin siya, bandang huli. At ito, mamaya sa dulo ng ating video, talagang mabubuwisit kayo. Dahil talagang gobyerno pa ang nagbigay ng eroplano para lang doon sa paghatid kay Tatay Digong. Abangan nyo. Former President, kundi maging sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon mismo sa nasabing balita na base sa India,
Tila walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at malaking pagtataka raw ng mga international law expert kung bakit nakapasok sa bansa ang nasabing Interpol na di umano'y ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nakipagtulungan lamang raw sila sa mga ito. Ayon sa mga developing report at ilan sa mga international media outlets, naniniwala sila na illegal di umano ang ginawa kay former President Rodrigo Duterte dahil sa simulat sa pool, kahit ang mga foreign media raw alam na hindi na kasakop pa ang Pilipinas sa International Criminal Court at kung bakit tila ganito ang nangyari sa dating Pangulo. Hindi raw basta-basta gagalaw ang Interpol kung walang basbas ng liderato ng isang bansa. Tama. Kaya't kumbinsido maging ang international media na ito ay pag-aaway ng dalawang pamilyang nagbubungguan sa larangan ng politika. Tila hinangaan ng maraming netizen ng isang European broadcaster nang tila patas itong ibalita ang mga supporters ng dating Pangulo na siyang nag-abang sa the Netherlands kung saan dito darating at idinitain ang former president. Ito, tapat at maayos na pagbabalita, hindi katulad dito sa nangyayari sa Pilipinas. Takip ang mga mata. Bibig, nakasipir. Hindi ka pwedeng magsalita na laban sa kanila. Lahat ng sasabihin nila, pumapabor sa kanila. Gusto nila idiin ng mga Duterte, yan ang ginagawa nila. Tapos sasabihin nyo, totoong balita kayo. Hindi kayo totoong balita. Ito, yung mga nasa ibang bansa, ito ang totoo. Tapat. Sinasabi. Itong mga nandito, ito ay supporter ni dating Pangulong Duterte, na ang dating Pangulong Duterte ay maayos na Pangulo. Hindi kayo gawa-gawa lang kayo na kwento para siraan ang Pangulo. Narito at panoorin ang full video kung saan maging sa India lumabas na at kumalat di umano ang kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos tila makipag-cooperate sa Interpol ng International Criminal Court para dakipin ang former president na si Rodrigo Roa Duterte. Ilang mga international media presenter naniniwalang politika ang nasa likod ng pagka-aresto kay President Duterte. Narito't panoorin ang full video. ICC has jurisdiction over 125 of its members. Well, that's only on paper. Duterte's arrest was possible not because of this jurisdiction. It was possible because of a narrow set of circumstances that allowed ICC to act. You see, the court cannot carry out arrests on its own. It leaves it at the mercy of the official government. And who's in power in Manila right now? This man, Ferdinand Marcos Jr., who has made no qualms about his hatred towards Duterte. The arrest has an uncanny timing. It's an election year in the Philippines, and two major political families have had a public fallout. Interestingly, Duterte's daughter, Sara Duterte, is the current vice president, and there is an impeachment process ongoing against her. The political rivalry has reached heights unimaginable. At one point, the vice president said, and I'm quoting, she wants to cut Marcos' head off and threatened to dig up his dead father's body and throw it into the ocean. Sara Duterte has now flown to The Hague to assist her father. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president to ICC. So, wala silang... If they're looking for justice, there's no justice here. Totoo naman. Ano silbi ng mga batas dito sa Pilipinas kung ganyan naman pala? Yan naman, pasakop na lang kayo, benta nyo na lang yung Pilipinas. Ganyan din ang mga utak nyo eh. Diba? Isipin nyo na lang. Dito kayo nag-aral ng pagka-abogado, dito kayo nag-practice ng pagka-abogado, naging hukom, naging judge, naging prosecutor, tapos gusto nyo ibang bansa ang maglitis? Bakit? Anong mangyayari? Parang binenta nyo yung sarili nyong dignidad. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga yung iba nating mga kapulisan, nagsipagbitiw na ho sa kanilang mga trabaho o posisyon o profesyon. Bakit? Hindi na lang maatim ng lahat ng nangyayari. Parang ginagawa na lang silang laruan itong mga tao na ito. Itong mga
Oo, itong mga naging leader, itong mga naging boss, itong naging amo nila, itong mga nanunungkulan, kung sino man namumuno ngayon, wala na ho. Kaya itong mga kapulisan natin, unti-unti ho nagbibigay ng boses. Nagbitiw na yung iba, antayin pa natin magbibitiw pa yung mga pangilan-ngilan dyan. Malalaman natin kasi ilan na ho yung nakita natin nakapagbitiw na eh. Ito, panoorin nyo. Isa si Jingjing sa mga police officers na umiyak habang nasa harapan nila ang dating Pangulong Duterte na tila'y nakaramdam ng pagkagilty at awa kay dating Pangulong Duterte. Matapos ang insidenteng ito, siya ay opisyal nang nagpaalam sa kanyang serbisyo. Siya na ngayon ay isang dating opisyal ng PNP at Presidential Security Group. Opisyal na siyang nagbitiw sa kanyang tungkulin. Sa isang emosyonal na Facebook post, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay sa serbisyo mula sa hindi planadong pagpasok sa pulisya hanggang sa pagiging isang tapat at dedikadong alagad ng batas. Salamat po. Ayon sa kanya, hindi man pangarap noon ang pagiging pulis. Naramdaman niya ang isang mas mataas na panawagan na nagdala sa kanya sa propesyon. Sa kabila ng pagsalungat ng kanyang pamilya, natutunan nilang tanggapin at suportahan ang kanyang desisyon. Buong puso niyang niyakap ang pagiging pulis. Tiniis ang mga pagsubok tulad ng puyat, pangungulila, intriga at mga paninirang puri mula sa kapwa. Lubos niyang isinabuhay ang mga panatang kalakip ng kanyang propesyon mula sa lupang hinirang, PNP HIM, hanggang sa PSG Pledge na minsan ay nagbigay sa kanya ng luha dahil sa bigat ng kanilang kahulugan. Subalit habang lumilipas ang panahon, unti-unting naglaho ang dating alab ng kanyang pagmamahal sa serbisyo. Dahil dito, napagdesisyonan niyang tuluyan ng lumisan habang may natitira pang respeto sa pagitan nila. Hindi niya tiyak kung saan siya dadalhin ng buhay, ngunit alam niyang iiwan niya ang serbisyo ng taas noo at may dignidad. Ito ang kanyang buong mensahe, basahin natin. Becoming a police officer was never my original aspiration, but in time, I felt a higher calling that guided me toward this path. God led me to it. Despite my family's initial objections, they ultimately chose to accept and support my decision. I embraced the profession with deep love and patriotism, enduring its my challenges, sleepless nights, being separated from loved ones, enduring insults, backstabbing, and from colleagues, as well as the isolation I faced during special occasions, all of which tested my resolve. I went beyond what was required of an ordinary police officer. The words of Lupang Hinirang, ang dahil sa'yo, the PNP HIM, ihandog ang iisang buhay, and the PSG Pledge, when it comes necessary, that I have to make the ultimate sacrifice, and let it be so, resonated deeply with me. These lines were personal, and there were times when the weight of their meaning brought me to tears. Ayan, may kapapasok lang ho na message sa akin. Meron po tayong nasagap na balita na nagpalabas na ho ng isang memorandum ang yung mga kapulisan na nagbabawal sa mga tao na mag-post o magpakalat ng o magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sino man lalabag sa kautosang ito ay maaaring managot sa kasong simple neglect of duty. Wow! Wow! Pati mga taong bayan? O yung mga kapulisan nyo lang? Huwag nyo sasama ang taong bayan. Meron ho tayong nasagap na. No? Kaya, ito na siguro yung sinasabi nila na dito sila magsisimula na parang yung nangyari noon, pwedeng mangyari ngayon. Kasi, pinagbabawalan na nila eh. Oo, pinagbabawalan na nila. Meron ho, nakatanggap ako mula sa ating mga kaibigan na isang memorandum din. At sa post din ng SMNI, mapagkakatiwala ang mainstream media, nag-post na rin po sila na itong merong isang ahensya na inaalam kung sino yung nagbibigay ng impormasyon o parang vlog na
parang bumabatikos dito sa nakaupo ngayon. Eh, hindi ho pwede yun. Ibang klase. Buti na lang dito sa Mars, mas maganda rito. Wala ritong walang pakilamanan dito. O kaya yung mga kaibigan ko dyan na nag-vlog, punta kayo ng Mars, walang makikialam sa inyo. Tuloy natin to. Truly loved my job. However, over time, that love has begun to fade. The value I once found in it no longer holds the same weight. And so I decided that, much like in any relationship, it may be best to part ways while there is still some respect left. I may not know where life will take me next, but I do know that I live with my dignity intact. Salamat, To my ma'am. brothers and sisters in arms, I pray for God's protection and guidance as you continue in this profession. We all have our own stories and experiences within our organization, but my journey here has come to an end. To those who, like me, have chosen to leave, I pray for your success. I trust that your decisions are the result of careful consideration and reflection. Ito may masabi lang tayo. Parang isang maganda tong desisyon para sa kanya. Para kay ma'am. Maraming sumasaludo sa iyo, ma'am. Kasi hindi niya maatim yung mga pinaggagawa. Kahit sino naman pag hindi mo na ramdam, hindi ka masaya sa ginagawa mo, lahat ng bagay pwede mo i-let go. Kagaya kami, ma'am, saludo kami. At for sure, pag nagbalik si Tatay Digong at nakaupo na si BP Sara, for sure, maganda ang maging karir mo. Totoo yan. Oo, mare-recognize ng taong bayan ang pangalan mo kung sino-sino yung mga nagbitiw sa pwesto na hindi matim yung pinagagawa ng administrasyon na hindi maganda para sa kanilang mga nasasakupan. Ganun lang kasimple yun. Kung ang dating Pangulo nga, nagawa nilang harasin 'di ba? Kita nyo yung hindi magandang pagtrato. Ito, panoorin nyo para malaman nyo. Hindi kasi, opinion ko ito, sa nakikita ko sa video na ito, hindi talaga maganda yung pagtrato na ginawa kay Tatay Digong dito. May kunin ka na sa jacket na. Makain lang, saka may anak na alam. Pag-ihila ka naman. Pag-ihila ka naman. Pag-ihila ka kayo, sir. Grabe naman ang ano mo, sir. Mr. President, please. Sir, sa former President, Please, sa President Burns, pinatay na kami. Steve, believe is a magistrate na lang. Wala nang separate sa atin. Sa Give us an opportunity. Alam mo, huwag ka lang magsalita, sir. tayo, sir, Kasi ay sumunod sa batas. hindi na kayo papaniwala, sir. Sa totoo lang. We don't want to hear anything from you. Actually, sir, susunod tayo sa yung Article 59 ng ICC rules. Ang sasabi ng susunod Sir, sa sir, ang bigyan ng civil war. Sige, you put it in writing. Pero kung kami paalis paano naman? Sir. If you will put it in writing, pagkatapos, we might make I just get the President, sir, and bigyan Ano ba pinag-usapan natin? Kukunin mo to. Kukuha pala na. Yun na nga sir. Bakit tayo sa kung ano nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. Sir, I have sent over. Sir, constitutional I am right. now Sinabi mo, in the free constitutional right. order. Tinatanong kita kanina, Nakasalita tayo, sir. anong Miranda rights? Pilipinas o sa Hague? Sana nga, ano ba? Di ba natin Nasa ang board natin? lang. there will be consequences. I know, sir. Please, let's spare all of them. Show your statement, Chief, sir. Let's spare all of them. I'm waiting Take for, it, sir. I'm waiting for my daughter and son. Sir, I assure you, sir, that your rights will be protected. we are also. How can you protect our rights? What if they say that he is not guilty? How do we implement that if he's dead already? Sabihin niyo nga sa amin. Pwede, sir. Paano walang anak niya? Kung magbigyan ng order,
Ang anak ko. Paano mo lang anak? Grabe ka naman. Kailangan namin sabihin, anak ko lang. Isa lang anak ang makikita niya. Ulo na lang dito. Tayin niyo yung anak. Dalawang anak. Okay, Sa'yo na lang, sir. Kausap eh. Gusto magdala ng pagkain sa susunod pa lang, kanina pa sir. Teka muna. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sir. Ha? Walang darating sir. Batas sa batas sir. Kahit na naman yung gate. Yes sir. Definitely, yes. Then why don't you allow them? Sana lahat ng ginagawa mo, ikaw yung maitim na budhi, sana lahat ng ginagawa mo, bumalik sa'yo. Kita mo yung pinapakita mo. Akala mo hindi mag-i-spread ang video. Grabe. Presidente, dating naging presidente, gaganunin mo. Akala mo, ano bang papel mo? Oo, naging CIDG. Oo, ando na tayo. Pero yung dapat, may paggalang pa rin. Pero yung pinapakita mo, ibang klase. Ang hiling lang natin, hiling ng ating kababayan, sana, ngayon pa lang, napag-isip-isip muna, dahil pag natapos ang problema ni Tatay Digong at makabalik dito, Diyos mio, baka ikaw ang lumipad, sabi ni Aling Ledesma. Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not a place for debate. Right now, sir, I can give order to remove you from here. I-isolate si President Duterte. Maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi, Mr. President, you will be left there alone on that table. Meron kayo padalang tao siyang gusto ipasama Let us sa spare kanya. everyone. To the car, sir. May gusto nga siya ipatao ng tao. Sa tao. gusto mo, sama pa ako sa bahay ninyo. Otherwise, magkakagulo natin. Tayin mo yung dalawang anak. Antayin mo yung dalawang anak. Ang dalawang Kasuhan mo lang anak. ako. Pero hindi mangyayari Ang yung ngayon, sir. dalawang anak. Okay? Antayin mo lang. They can visit you. Why? They can visit you in your detention facility, sir. Philippines. They can. And this all these people can see you. Antayin mo lang yung dalawang This is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir. No, Hindi po, guys! hindi po kanina. Hindi po, sir. Hindi niyo mapupusuan ang kasunod na order. Humane nga eh. Humane Sige. nga eh. Pabiyaan Holding naman area. kayo, sir. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Humane nga. Kaya Okay, sinabi go, ko humane eh. Sabi nga humane eh. Antayin mo lang anak. Tayin niyo yung anak. Tayo 8 years old kayo lahat. 8 years old. Tapos ito. Tapos kayo Pabiyaan lahat. naman kayo. Ma'am. Pabiyaan naman. Do not lay a finger. 8 Go. years old kayo lahat. Go! Hindi makalakad na ayos. Sandali lang. Sandali lang. Ano gusto niyo? Mangyayari yan. Sandali lang. Oh, attorney. Sir, Tayin mo I did lang. not listen to his plea. If he's going to live here and live out of the country, Nakaka-high blood, nakakasama. ang hinihingi niya lang na Ikaw naman, sir. Parang mo tayong glulukuhan dito. Ang mura-mura ng pamasahe papunta ron. Dalawang anak nandito. Sir, bayaran mo po sa akin namin. Yes, sir. O sige, bayaran mo. Pabiyaan ka naman. Dalawang Sige. anak lang. Guys, That's the point of the matter, sir. yes, Villalea. Attorney Villalea. Please, huwag niyo na kami bibilitin, sir, mahilaga. Sir, Sir, tawan niyo. pabira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, eh. Humane lang. Humane lang. Huwag kang ayaw sa akin. Bawal mawa. Bawal mawa. Oo. 8 years old kayo lahat. Kasi ito Kayo lahat. Sir, ganito, sir. Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte mismo ang humihiling. Kaya nga, Pagbigyan nyo naman. kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na po, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Hindi isang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang ganitong... tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi ko hinihingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will That's refer... precisely the point that I'm saying. Ano lang naman yan? Huwag kayong magano. Please lang. Bawal Bastos, di ba? Bawal hawakan. Napakabastos. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and respected. Yang ebidensya na yan, yan ang itong nakikita nyo sa video, for sure, yan ang isang ebidensya na yan ang uusig dito kay, kilala nyo naman, sinong kulay itim na yan. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal. Huwag mo tayo Huwag mo hawakan yung lawyer. Nahatak niya, oh. Huwag mo hawakan. Diba? Huwag mo hawakan.
Wag mo hawakan. Wag mo hawakan. Time lang eh. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Pangina mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito lang kayo natin. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Wag! Don't do it personal. Don't do it personal. Puro tayo Hoy, nandito yung preso, hindi dyan. Sandali lang. May sasabihin lang. Yan mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Huwag kayo mga sundalo kasi kayo kung nahuli, pero ang pamilya Mama, magkalma ka na. Dito ka. Salamat na lang tayo mga kasama. Merong lumabas na mga bidyong ganito. Isang ebidensya, nakita nyo yung pagtrato, hindi maganda eh. 'Di ba? Dapat binigyan nyo muna ng pagkakataon, dumating yung dalawang anak at may punta sa council o may punta sa tamang ahensya. 'Di ba? Ang ginawa nila eh, sinakay kaagad eh. Hindi ko rin yung masabi ko sa noong gawin ko. Kaya nga, pirahin mo ang lakas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang sa skotin mo na. Hindi mo respeto mo ka-presidente ko. Tutumba! Huwag yung ipitin! Nang makalakad! Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko masalita. Tumalas ko naman. Dahil ako discuss. Tapos ganito yung nangyay ko. Sa yung mga sundalo, kilala naman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Sa yung mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Yan yung We're now joined by Attorney ibang klase mga kasama. Yung nakita nyo, napanood nyo. Ito, kayo na hong bahalang umintindi kung maniniwala kayo sa mga sasabihin nito. Okay, now, just to contextualize,
the plane, the Gulfstream 550 is that correct? This is Yes. chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought him straight to the Netherlands. At 11:03 wheels up, we surrendered him. Hirap po. Ang hirap magsalita, ano? Dahil, alam ko, labag din sa puso nito ni Kuya yung ginawa kay Tatay Digong. Eh. Kaso, nakapwesto siya ngayon eh. May boss siya ngayon eh. To the International Tribunal. Now, is it a foreign power? Yes, it is constituted of foreigners. But is it a foreign sovereign entity? It is not. It is a tribunal court composed of nationals from different countries. Did we submit them to a foreign leader? We did not. Did we submit them to a unfair condition? It is a tribunal court. They can argue their case there, and we welcome it. But Secretary, why do you think would the president have a fair trial in the ICC and not in Philippine courts? Because now you do have some lawyers also on social media questioning, isn't this an admission somehow that we don't trust our own judicial system to function or give a fair verdict? We were in the process of, as according to the Secretary of Justice, collating all the evidence. We were in the process of the investigative phase. The rule of the Department of Justice is that they will not present a case without certainty of conviction. So the wheels turn slowly here in the Philippines, and they were gathering evidence, and they were about to file a case. There was no case on court. We were investigating. Yun naman pala eh. Ano pang saysay nung bakit pinadala nyo? Hanggang sa muli mga kasama ha. Kayo na home, bahala sa comment nyo, i-like nyo, i-share nyo. At talaga namang grabe. Ibang klase. Meron na hong balita kaya dasal natin makabalik agad si Tatay Digong at si BP Sara ay makaupo na ng maayos para wala na mga durobo at wala na mga sakim sa kapangyarihan. Hanggang sa muli, bye-bye.